Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi ang nagdaraan. Sulong ay bilao, ulumakat ay pahimbay, at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. Balot, pero'y balot, hindi na kayo ng itlog na balot. Itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging naglalambot. Balot, pero'y balot, hindi na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at malisang pampalakas ng tuhod. Kayo, sabi ng balon. Hali-hali, tindera, magkakayo kayo. 20 pesos po lamang, may nagaya kami kahit ilan. Balon, pero'y balon, bili na kayo ng itlog na balon. Sapagkat itong balon ay pampalipas ng pagod at pang-isang pampalakas ng tuhod. Halos araw-araw sa tapat ng aming bahay, mayroong isang babaeng lagi nang nagdaraan. Sulong ay dilao, umakat ay paimbay, at ang wika ay ganito sa gitna ng daan. Balot, pero'y balot, hindi na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay mainam na gamot sa mga taong laging nanglalambot. Balot, pero'y balot, hindi na kayo ng itlog na balot. Sapagkat itong balot ay pampalipas ng pagod at pag-isang pampalakas ng tuhod. Pinoy balot, Pinoy balot, Pinoy balot. Ayan, Balot Penoy. Nako, nandito na yung mga ewan. Meron ng balot. Oo, marami tayong panauhin ngayon. Unahin natin sa pakaliwa, pakanan. Si Arthur Fabra. Bati ka, Arthur. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sige. Oh, yun na. Yun lang po. Wala kang babatiin. Pinabati po yung aking mga kaibigan sa sukat pa niya. And si Flor Santos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po lahat ng nanonood sa palatuntunan ito. Yeah. Maraming salamat po sa inyo. Nasa likod na yung mga nando, mga ladies in the back. Si Ate Lucing Fabra. Magandang hapon po Ayun. sa inyong lahat. Medyo malat. Si Ining Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ba, nagkakahiya tayo lahat. Para tayo hindi mga taga-showbiz, Ayan, si Ray Lucero. Magandang hapon po sa inyong lahat.
maligayang-maligaya po ako ngayon at nakadalaw ako dito sa programa. Ayun, first time. Tony Soega. Salamat. At Si Eddie Suarez. Ang magaling na pag-gitarista. Ayan. Gandang gabi po sa inyo. Nick, hindi ka pa bumate. Masaya pakikinig po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay niyo sa akin. At 2 oras po tayong magbibigay ng kasiyahan sa pakikinig natin dito sa DZRM o dating DZRM Radio Magazine. Ang unang aawit ay Waray-Waray. Hindi, si Ate Ray. Ray Lucero, Kasing-Kasing. Kasing-Kasing. Ate. From the top. Okay, ayan. Ang binata na aking katipan ay nagpusang lumayo, nagtungo kay Inday, nawiling tumira sa bayan ng Waray, ang kasing-kasing kong nasawi na lumay. Ibig kong kami magkita, ngunit wala akong pera, ako'y utang ng 15, kahit bayaran ng 20. Doblihin mo na kumari, pagkat malayo ang rate, pagbabalik ko'y hindi ka maonse. Nagkatuka pa ang kahigrayuan lupan, ang kasing-kasing ko Inday, alang makain ng Vietnam. Ang panilulupad 15, sobrado kapinan 20, kundi pag-aanon kulang pasahe. Ay ang kasing-kasing ko ay maasahan mo, kahit kalumisan sa aking piling hirap ko. Ang binata na aking kalipan ay nagkusang lumayo, nagtungo kay Inday, nawiling tumira sa bayan ng Waray, ang kasing-kasing kong nasawi na lulumbay. Ibig kong kami magkita, ngunit ako'y walang pera, ako'y uutang ng 15, kahit bayaran ng 20. Dublihin mo na kumpare, pagkat malayo ang late, pagbabalik ko'y hindi ka maonse. Nagkatuka pa ang kahigrayuan luan, ang kasing-kasing ko Inday, alang makalimang 10. Ang panilulupad 15, sobrado kapinan 20, kundi pag-aanon kulang pasahe. Ayan, si Ray Lucero. Kasing-kasing. Ano na to signature music. Ate Ray, ate yung mic natin. Nakuha na ako? Hindi, interviewin kita Oh my God. Sa ganitong oras din ay kasabay ng oras ng programa ni Tessie Lagman, Musically Yours, Tessie. Yes. Lagi natin pinaplug yan. Ngayon, itong kasing-kasing, ate, saan nanggaling to? Saan nanggaling yung kasing-kasing? Waray ito Ito, waray. Waray. Naintindihan Ayun, mo, waray Nick? Waray yun. Waray, Kaya tama ba? naintindihan niya, tumatawa kanina si Takeman Kasi pasensya na ako kayo kung sumablay ako. Kasi Ilocana ako. Wala, ganda nga. Maganda nga Nakangiti nga si Julius Ngayon lang namin nakitang ngumiti yan. Ganun ba? Parang Bisaya. Pasensya na kayo. Medyo malat nga lang ako. Ayan si Ray Lucero. Kung hindi nyo na iintindihan
ano ba yung dapat nating intindihin ko yan? Doon sa kasing-kasing. Puso. Oo, yun. Puso. Yan. Naligaw ka dito, Ate Ray. Kasi hinahanap kita eh. Kakantahin yan yun. Ni Arthur Fabra. Nagtatago ka sa akin eh. Maraming dapat iayos, itama, mga kantahin. Una si Flor. Si Ate Lusing. Si Ate Lusing muna. Mamaya na daw. Si Flor Santos. Aawit naman, mamaya na natin pag-usap po ate. Ang susunod na awit ay si Flor Santos, Bituing Marikit. Halika dito. Tayo ako. Sige. Ang hirap kantahin yung Bituing Marikit na yan. Ay, oo. Yan ang kundiman, yung Bituing Marikit. No, kuya? Sige. Sana mabigyan ka ng justice. Parang daan sa
Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan na mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod na mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay, kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
sinasamba. Ang katulad mo'y isang awit ng pagsinta. Minamahal, manalik ka. Nasa piling mo lamang ako liligaya. Bawat ngiti, bawat sulyap na igawat mo ay pangako ng pagliyak. Pero ikaw lamang ang tangi kong mahal. Minamahal, iniibig kita. Minamahal, sinasamba. Ang katulad mo'y isang awit ng pagsinta. Minamahal, manalik ka. Nasa piling mo lamang ako liligaya. Bawat ngiti, bawat sulyap na igawat mo ay pangako ng pagliyak. Pero ikaw lamang ang tangi kong mahal. Minamahal, iniibig kita. Yan si Ineng Cruz. Magandang gabi, Ineng. Magandang gabi, Tony. Nalagi ka na rito? Oo naman. Sige. Ayan, sabi ni Ineng Cruz, minamahal kita. Ayun. Di ba, Ate Lucing, lahat kayo magkakasama kayo sa isang grupo? Oo nga. Sige. Anong grupo yung ninyo, Ineng? OFG. Ayun. Original Friday Group. Original Friday Group. Original Friday Group. Nung nakuha pa si Senator Eddie Ilarte. Doon nagsimula lahat yun. Naku, laging may mga mga event ito, mga kadalagahan. Anyway. Tsaka si Adela. Yun, yung Adela pala. Pupuntahin mo dito, kuya. Sa Tagaytay siya, nakatira kanya. Napakalayo ni Adela, Tagaytay. Napalayo tuloy. Si Adela. Ayun. Ang susunod na awit naman ay si Arthur Fabra, Bakas ng Lumipas. Kapag ikaw ang umiiyak, siyang ay
Bakas ng lumipas. Arthur, ilang taon mo nang kinakanta yan? Parang 1 year lang po. Ha? 1 year lang. 1 year lang. Yun. Hindi ko pa sinabati sila. Yung kanina nagpapa-ano tayo, no? Lagi natin binabati. Si PBS Director Dindo Amparo, ang ating station manager na si Marinela Texon. Ayan, Marinela. Nakita mo yung mga gerlalo. Nandito lahat sila. Bahala na Diyos. Ang tekman na nasa aquarium na si Julius Ungab, si Maru, kaninang si Hazel Morada, Cheche Ayuste, siyempre yung misis ko, si Simply Bass, si Raj Rambatla, si Ate Violia, magandang gabi, at saka yung taga Malolos, si Josephine Katindig. Yan. Susunod na awit ay si Ate Lusing na. Ate Lusing. Lusing Pabra, ang aawitin niya ay O Pag-ibig na Makapangyarihan. Medyo pagpasensyahan natin dahil nakalunok. And then, minamalat siya. Kaya lang. For the sake of me. That's right. Dahil kay Tony Sibiga. Ayun. Sige, ate. Pasensya na kayo talaga pong hindi na ako kumakanta. Sige. Pero ganyan ko talaga. Pwede ka naman maupo. Mahirapan. Mahirapan. Sige. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso naman, hahamakin pati kasawian, masunod lamang ang minamahal. O pag-ibig sana'y iyong itali, ang puso kong malaw ng sawi, at ayaw kong lumuha pang muli. Kaluluwa'y lunod na sa bighati, iya'y buhay kaya lang may ligati, dahil sa iyo pag-ibig. Abala ka sa isip, ngunit kahit kaganyan, magtitiis pa rin, pagkat ang puso kong ito ay may minamahal.
sa buhay kong ito, magpakailan pa man. Yaring buhay kaya nang may ligay, dahil sa'yo mag-ibig. O pag-ibig, o pag-ibig, ang abala ka sa isip. Kahit kaganyan, magtitiis pa rin, pagkat ang puso kong ito ay may minamahal, na di magmamaliw sa buhay kong ito. Magpakailan pa man. Salamat po. Si Lucing Cabra, o pag-ibig na makapangyarihan. Bakit nga kaya, no? Bakit kaya makapangyarihan yung pag-ibig? Kung walang pag-ibig, paano mabubuo ang tao? Wala. Hirap mag-comment. Bakit? Marami nakikinig eh. Ang susunod na awit naman ay si Eddie Suarez. Aasa ako. Asa ka pa. O aasa ako na hindi na magbabago ang dating pagtingin inuul sa akin ng dakilang puso. Kaya nakintal sa puso hirang ang ganda at bait ng aking napiling tanglaw ng tahanan. Ang puso natin dati magkaibigan, gagawin na puso mo at ang puso ko lalaging masaya, iibig ng tapat na walang na walang hanggan. Yan, si Eddie Suarez. Aasa ako. Saan ka aasa, kuya? Baka matutok naman. Asa ka. Sige.
Ang susunod naman natin awit ay ito, nakatago siya, nakalubog. Si Nick Corong, Minsan. Yan, inialay ko to sa iyo, Christopher Corong, at kay J.R. Corong. Kasi ito ng anak ko, sabi sa akin, pakantayin mo yung Minsan, paborito ni Kuya J.R. yun. Sige. Minsan dumarating sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluhay di mo mapigilan. Minsan nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo. Parang ayaw mo nang ika'y mabuhay. Lungkot ang siyang nag-ahari sa iyong isipan. Minsan nagtatanong ka sa iyong sarili, anong nangyari sa buhay mo? Tapat ng aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siya. Mahal, minsan anong sakit kong aking isipin, ngunit di ko magagawang sa buhay mo ang kabiguan. Minsan ang pagluhay di mo mapigilan. Minsan nangyayari ang di inaasahan sa buhay mo, sa buhay mo. Tapat ang aking puso at nagtiwala sa kanyang mga pangako. Ngunit nakita kong may iba siya. Mahal, minsan anong sakit kong aking isipin, ngunit di ko magagawang sa buhay mo, sa buhay mo. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Download the future. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution.
This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho. Patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Talakayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Dahil sa isang bulaklak sumilang ang pag-ibig. Bawat tibok ng kanyang puso ay luha at paghihirap.
pagmamahal. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Tibok ng kanyang puso ay luha at paghihirap. Puso'y sadyang dahil sa isang bulaklak. Yan ang pag-ibig dahil sa isang bulaklak. Next time kung kinanta ito kanta na ito. Muntik na ako sumabit, kuya. Ang susunod nating awitin ay Hiwaga ng Pag-ibig. Yan, tayong lahat. Kung ang pag-ibig na tapat ay may kasamang hirap, bakit inay aking hinahanap? Hiwaga ng pag-ibig, di mo man hintayin. Sa buhay mo kung minsan ay biglang darating lahat ng iyong pangarap, kahit di mo sadyain. Ngunit ng palad mo ay nangyayari. Ang dulot ng pagsuyo, ang tamis mawalin. Suliranin ang puso na hindi mabatis. Yadana ay ganay maliri at walang makahulog sa hiwaga ng pag-ibig. Yan ang tatana, minsan waliri, at walang makahula sa hiwaga ng pag-ibig. Kanina makapangyarihan, ngayon naman may mahiwaga naman, ano? Puro pag-ibig, mga Pilipino, puro mga pag-ibig eh. Kaya dumadami yung populasyon eh. Laging traffic eh.
Ang susunod na awit ay si Flor Santos, Pakiusap. Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal.
Magtatayo tayo ng dagdag na mga health centers. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family. Dala kayang makakalikasan. Anything under the sun. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your General Information Station. Radyo